Okay, mayong hapon sa tanan, ani ano sab ang ato usa sa ato mga igsoon nga nakabil sa medical oil o medical water pang grass o ato ang energy booster nga mga kahoy nga gilaga. O kini si kisa to itong pangalan sis? Bibilita. Bibilita Vision Espionsa. Taga-asa mo gyud ta? Kaya Tambungan. Amunggan pero dati dito. Dati, sa Manila talaga ako nakatira. Oo. Tapos, bumisita ako dito sa Tambungan dahil meron akong kapatid na may karamdaman. Tapos nung nalaman ko na pagdating ko yung kapatid ko na parang iba na talaga ang kalagayan niya, dinala ko siya sa isang manggagamot sa kila Brad Iber. Ngayon, doon ko na tuklasan na grabe na pala ang kapatid ko. Tapos siya hindi painom siya o kanang Medical. magical Pero oil. kinsa man lagi naka-istorya nimo primero? Si Beverly Cain. Mo Kasi nag nung sa kasalukuyang mayroong mabigat na karamdaman ng kapatid ko, ng problema ako. Tapos mayroong isang kapitbahay namin ang sabi na doon na lang natin dalhin yan sa Brad Iber na isa siya sa manggitang manggagamot. Dinala namin ang kapatid ko doon. Doon namin nalaman na grabe na parang sakit niya, parang mas ka mamatay talaga sa karamdaman niya dahil nangingitim ng katawan niya, saka ayaw niyang kumain. Kahit anong pilit ko ayaw niyang kumain. Tapos nung binigyan niya siya ng gamot ng magical oil saka magical water, pag uwi namin sa amin, So ilang bisis siya nagbawas? Pagkatapos yung minom ng magical water, ilang bisis siya nagpunta ng CR at nag-dispose? 15 agad. Oo? Ganun ba? 15 agad siya. Tapos nung pinainom ko siya ng magical oil, sinukan niya yung laso na nakain niya. Ganun mo. Anong forma ng laso na nakain niya? Yung mga pagkain may ano ba? May bigas pa ba? Kung ano? Doon, ano lang ang sinukan niya, yung kunting mga ilang pirasong kanin. Tapos madaming tubig na inano niya, nilabas. Talagang madaming tubig ang nilabas niya, tubig lang, saka yung kapirasong kanin. Nung pagkasukan niya mismo, nakita ko sa mukha niya talagang lumiwanag ang mukha niya. Ganun. Tapos yung meron pa siyang ibang naramdaman sa tiyan na yung parang tinutusok-tusok ang tiyan niya. Mamimilipit siya sa sakit. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, basta ipatuloy lang ang pag-inom sa magical oil. Yun lang ang palagi kong pinapainom sa kanya, umaga, tanghali, hapon, hanggang sa lumabas yung parang karayong magkabilaan na matulis. Pagkatapos nung lumabas nun sa puwit niya, nagtataka siya kung bakit na mayroong matulis na noon sumakit. Kinuha niya ngayon, pinakita niya sa akin. Parang hindi ko maintindihan kung anong klaseng matulis yan kasi nung itutupi ko, ayaw matupi. Tapos kung sundutin ko magkabilaan, matulis, matutusok ako. Ngayon, pagka maya-maya, ang sabi ng kapatid ko nang kung ano man ang naramdaman niya, masakit sa tiyan, no, walang-wala na. Hindi na niya ramdaman ang kirot sa bituka niya. Ganun ba? So, sa ngayon, ang kalagayan niya, okay na siya ngayon? Okay na, no? Namimista na. Namimista na. Kumakain na. Namimista na kung saan-saan pista mo punta na. Ganun ba? So, sa'yo naman ang na-experiensyahan mo bilang gumagamit ng magical oil at ano naman ang naramdaman mo? Ako naman, yung minsan na para bang pagkagising ko sa umaga, punong-puno palagi ang tiyan ko. Punong-puno ang tiyan ko. Ngayon, sige kong inom ng magical water, bigla na lang yung time na umihi. Gusto kong umihi. So, umihi ako ng umihi. Upo ko sa rinola, natakot ako kasi ayaw na tumigil. Ayaw na tumigil yung
paano kami ito tatayo, ba't ayaw na tumigil? Yung pala sa pagtayo ko, tinignan ko yung arila, bakit napakadaming ihi. Nakita ko doon, Brad, yung bulati talaga ng bulati sa aso. Kasi matigas siya eh, di parang bulating aso talaga. Ngayon, ginanyan ko sa arinula, malakas na umiikot-ikot. Naisip ko, Brad, na talagang pinatakan ko siya ng magical oil. Ngayon, pinasok ko doon sa ilalim ng higaan, bumalik ulit ako sa pagtulog. Pagkagising ko sa umaga, bigla kong gising. Tinignan ko agad yung arinula. Nakita ko yung bulati na namatay. Namatay siya sa arinula. Yung kinuha ko yun, nilagay ko sa isang garapa, nilagyan ko pa ng magical oil. So ano may sasabi mo sa magical oil? Talaga bang nakakatulong sa mga kahirapan ng isang tao at pangangailangan upang may gamot man ang karamdaman na matagal na lang dinaladala ng kanilang katawan at naghahanap ng lunas? Sabihin ko sa inyo, ang isang magical water, isa talaga sa makakatulong. At ang isang magical oil, napakabisa. Mabisa siya. Kahit anong uri ng karamdaman sa katawan nyo kayang-kayang kamutin. Kasi obserbado na ako sa nakikita ko at sa lahat na dinala ko dito na dapat silang gamutin, talagang gumaling sila. May maitatanong lang ko sa iyo, ilan na bang pasyente o may mga karamdaman na dinadala mo balik dito? Naalala mo kung ilan na lahat? Marami na akong nadala dito. O, napakarami na nga. Pero hindi talaga sila nagsisisi dahil sa lahat na kahit mabigat ang karamdaman nila, gumaling sila, Brad. Ganun. Yung bago lang, ikaw din na nagsabi daw, pati ito ito si Cherry. Oo, si Chire, pati ito, di ba? Ikaw may nagsabi nito. Nagagalit na ako di ba, nagagalit na ako sabi ko sa kanila, bakit kung saan-saan kayo lumalapit ng magagamot, kung saan-saan pabalik-balik naman yung naramdaman ng anak nyo, dalhin nyo doon sa sinasabi ko sa inyo kay Brad Iber. Si William ang yung asawa nga niyang sinasabihan ko. Sadyang parang hindi na siguro nila kaya yung naramdaman nila, kusa na talaga silang pumunta sa manggagamot at sinabi ko. So, gabi kayo lumating dito, di ba? Gabi na. Anong oras yung lumating kayo rito? Ay, pabunan mo, alas 9 na to, mga happy na 10. 10 na siguro to. Ganun ba? So, maraming salamat. Ano yung pangalan mo ulit? Bibilita. Bibilita. Maraming salamat, Bibilita. At ito rin isa ring napatunayan natin na gumagamit ng magical wit at nagpapasalamat naman. Hindi lang sa manggagamot, kundi sa Panginoon natin na nagbigay natin ng lakas upang makatulong sa mga mahihirap at saka nahihirapan sa mga anong klaseng uri ng karamdaman. Kaya wala namang mawawala sa atin kung subukan natin at nang mapatunayan natin ang magical oil talagang napakagaling na tumutulong sa nahihirapan sa karamdaman. At saka yung magical oil at saka yung meron ba tayong magical charcoal, meron ba tayong magical charcoal para sa mga goiter. Mga isang buwan lang, yung mga diabetes, isang buwan lang hindi na pwede putulin yung mga paa nila. Napakatindi. Yung lason, yung cancer, yung mga cancer, no? Cervic cancer, colon cancer, lahat ng mga uri na para bang incurable disease na, may mga pag-asa tayo sa Panginoon, number 1, at the magical oil na ginagamit ng Panginoon natin. At wala na tayong, meron ka pang ibang Saka sasabihin? meron pa akong pinagamot na na-admit pa talaga sa hospital sa Tacloban. Dahil iba naman ang karamdaman nun. Talagang mamamatay na siya kung hindi pa siya naagapan. Dahil hindi naman kaya ng doktor yun. Nung pinadala ko siya dito sa kay Brad Iber, dito lang talaga nila tuklasan kung ano man ang sakit na naramdaman niya. Dito lang talaga siya gumaling sa magical oil, sa magical water. Okay, maraming salamat sa
pagbigay panahon at saka paalala ng ating mga kababayan. At kung sino mang mayroong mga karamdaman, subukan lang po at wala namang mawawala sa atin. At maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Salamat